Kasi minsan pag totoo yung galaw ng Diyos sa buhay ng tao, Satan will do everything para sirain tayo. Daming distraction. Punta na kayo dito, wala nang aalis. Dali, upo na kayo, dali. Walang iinom kalagitnaan ng ano ha, ng pitching ha. Yan, daming record, no? Halo-halo na. Okay, sige, let's pray. Type muna, dali. Iwasan niyo yung camera para hindi kayo nakikita sa recording. Okay, let's pray. Lord, maraming po salamat sa oras na to. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga narito. Although maraming wala, Panginoon, I pray na ingatan mo sila kung nasan man sila, Panginoon, yung mga nanay, yung mga kabataan. And Lord, give them the right desire on their heart para malaman nila, Panginoon, the importance of worshiping you once a week, Panginoon. And if possible, Lord, dapat every day. Pero since Sunday lang kami nagkikita, Lord, give us, Father God, the desire to go in fellowship with other believers in honoring you, Lord, in uh, every Sunday, Lord, na may kaganapan sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. At ako distracted, hindi ko alam ba. So, normally, hindi ko alam ba't lagi nangyayari ito. Pag Sunday tayo, yung may mga ganitong error nangyayari. Hindi ko rin siya mag-gets. Pero pag normal day, wala naman. Parang kanina, no? All throughout the week, tahimik. Tapos, makikita mo merong narinig, di ba? Yung lakas ng boses. Kaya, bakit nag-aawitan kayo? Pero doon, narinig. Kaya sabi ko nga, hindi ko naintindihan bakit tayo yan. Okay, so this is what we need to understand. Sabi dyan, turning in or reflecting God's truth in life. Maraming tao ang hindi nagre-reflect ng kanilang buhay. Ang nakapokus lang sila dun sa mga bagay na magpapasaya o mga bagay na nagdi-distract sa kanila. But we never go to the place where we reflect on God's truth in our life. No? Ano ba ginagawa ng Diyos sa buhay natin? And ano ba ang ginagawa ko para sa Diyos? Ano yan? So the whole week, have you ever stopped and evaluate yourself? No, nagre-reflect ka, ano bang nangyayari sa buhay ko? Ano bang sitwasyon ko ngayon? Ano ba status ng buhay ko? Ako ba ay nag-grow o lalo akong tawag dito nagiging stagnant, no? Pagkabata ka, 'di ba? Ang baby dumidede, nagagatas. At the age of 2 or 3, hindi na yan dumidede. Meron pa naman pero normally dapat hindi na. Dapat nag na sila yung umiinom na lang sa baso. But if you see someone na bata na naglalaro na sa kalye and yet may dala pang dede, anong tawag doon? May abnormality. Now, ibig sabihin, supposedly hindi na dapat. Kung makikita niyo si Kuya Justin, na natuturo na siya ng high school, tapos may dala siyang dede. Pag break time, nagdumidede siya. Tingin niyo, it's normal. Tapos, meron ba? Meron ba, Danilo? Wala nung kala ko meron. Diba? Baka may sachet ng Bear Brand doon, no? Hindi natin alam, no? So, ibig sabihin, as you grow older, nagbabago yung iyong perspective. Nagbabago yung buhay mo. Hindi ka na stagnant sa isa. Kasi ano yan, abnormality yun sa buhay. No? Um, nung bata ako, tinuruan ako ng magulang ko na mabuhay ka sa sarili mong paa. Kaya dumating ako ng time ng 14 years old, no, I think grade 6, no? Negosyante na ako. Nalala ko na binigyan ako ng pera ng uncle ko, ayoko siyang gastos. Ang ginawa ko, binili ko ng manok, tapos pinrito ko. Maraming manok yan, siguro mga 3 kilo yung binili ko. Tapos, inilako ko, binenta ko. Pero yung nanay ko, ba't ako may pera? Kasi noon pala nag-iisip ako, paano ako makakatulong sa magulang at hindi ako makakabigat. Kasi kung maghapon ka lang sa bahay niyo, wala kang gagawin. Yung magulang mo, makita mo pagod. Hindi pagmamahal sa magulang yun. Tama ba? Yung ikaw masaya ka, yung magulang mo pagod. Wala kang ginagawa. So ako nung bata ako, lagi ako nag-iisip ng gano'n. Na ano yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong, naranasan kong magtinda ng banana Q at the age of, I think, 9. Grade 3 ako noon So, ang ginawa ng nanay ko, wala kaming pera. Sabi ng nanay ko,
luto tayong banana Q, lako niyo muna ng kuya niyo. Punta kami kung saan barangay, nilako namin yung banana Q. Umuwi na kami hapon kasi hindi talaga naubos. Pero nakita ko nung bata ko, ang dami kong pinagdaanan. Na-try ko din magkalakal, pero hindi dahil mahirap kami, kundi dahil gusto ko lang kumita. No? Ang hirap kasi yung nakaupo ka lang sa bahay, tapos nauubos yung oras mo kung saan-saan lang, walang nag-grow sa'yo. Alam niyo ba pag hindi niyo pinansin yung growth ngayon, pagdating ng panahon, magsisisihan niyo. Kasi ang katamaran sa sarili, madadala mo yan hanggang kahit saan. Pag nagtrabaho ka, nag-aral ka, dala mo lahat yan. So ngayon, pagka ikaw tamad ka, pagka napasama ka sa mga taong masisipag, maiiwan ka nila at maiinis sila sa'yo. Tama ba? Kasi iba yung kilos mo sa kilos nila. Iba yung pananaw nila. Kunyari, for example, may mga taong mabilis mag-isip. Nakikita ka agad yung paligid. Meron tao, tinuro mo na, hindi pa rin naintindihan. Diba? Dalawang klaseng pangunawa yan. And now, ngayon, magre-reflect ka sa sarili mo. Ano ba nagagawa mo sa buhay mo? The people or the person who always complain, yun yung mga taong walang natututunan sa buhay. But people who keep on listening to the Lord and to the people na binigay sa'yo ng Diyos, they are growing in their life. So, gawa kayo ng reflection nyo, no? Lalo ngayong bakasyon, no? Paano kayo nagiging productive, no? Paano kayo nakakatulong, no? Sa magulang. Paano kayo nagiging katuwang, hindi pabigat. Alam mo yun? Parang galito. Di ba, kunyari may magbubuhat ng tawag ito ng bahay. Nakita niyo, di ba yung bayan na yan? Nakakita na ba kayo habang nagbubuhat, yung iba nakabitin? Anong tawag doon, Danilo? Pabitin. Di ba? Habang nakita kayo nagbubuhat yung iba, tapos siya naka-angklang gano'n. Hindi ka nakakatulong, nakakatigas ka. Nandun ka nga, pero hindi ka nakakatulong. Tigilan mo yan. Nami ko mo sa kanya. So, reflecting on God's truth in life. Alam niyo ba, nakakatuwa kasi nung unang panahon, ang mga bata, makikita mo, grade 1, grade 2 pa lang, marunong na maglinis ng bahay. Di ba? Marunong na magbanat ng buto. No, naalala ko dati, di ba dati walang gripo. Iigib ka talaga sa poso. Tapos yung poso napakalayo sa bahay niyo. Pero mo, imagine kung meron kang yung galon ng tubig, yung green, yung blue. Kung kunyari ang tubig, ang igiban mo doon sa may kanto nila Larissa yung poso doon, tapos dito ka, tapos magpupuno ka ng kulay green sa CR, ilang balik yon, mami, tingin mo. Sa akin, tansya ko mga 6 na balik bago mo puno yung gano'n. Ngayon, bubuksan mo na lang yung gripo. Napakadali, di ba? Nalala ko dati, salitan pa kami ng kapatid ko eh, yung mga galon. Di ba yung galon ng ketchup yung malaki? Nalala yun, di ba? Dalawa yun eh, sa kamay. Bubuhatin mo. Kaya nung bata ako, yung katawan ko, may muscle talaga siya. From elementary to fourth year, yung katawan ko tone. Nagsimula lang naman akong tumaba college kasi nasa loob na ako ng dorm. Wala nang ikot. Pag ikot mo, andyan na yung CR. Pag lakad mo, andyan yung canteen. Wala kang exercise talaga. So yun lang, paikot-ikot ka lang sa loob ng campus, no? Doon ka nakatira eh. So doon ako start tumaba. Pero nung from elementary to high school, tone yung katawan ko, no? Hindi ako nagkaroon ng katawan katulad ng katawan ni Jared, ganyan. Yung katawan ko parang ma-explain. Basta ano siya, payat siya pero may muscle. Alam niyo pa story yan, yung ano yung katawan ko nung high school day. Sa church, grabe yung linis ko. Kaya pag nung natating ako sa church, kahit 500 chairs yon, kahit ako mag-isa, nalilinisan ko. In 2 hours. Linis yun, no? Mamamap ko yung church lahat. Kaya ko siya. Ngayon, yung mga kabataan ngayon, hirap na sa gawaing bahay. Pagising, cellphone, galit pa sa'yo pag inutusan mo. Nakakalungkot yung gano'n, no? Yung nabuhay ka sa panahon na kung saan inuunahan mong gumising sa mga magulang mo para gumawa sa gawaing bahay. No? Sabi sa akin ng nanay ko, alas 7 pa lang dapat malinis na yung jealousy.
Everyday yan. Bago ako pumasok sa school, alas 6, pinupunasan ko na ng basahan yung salamin ng bitana. Walang mintis yun. Monday to Sunday yun. Siguro nakakatulog lang ako ng mahaba pagka tawag dito, wala sila sa bahay. Pero pag andyan sila, hindi ka pwedeng matulog. Lalo na yung nanay ko, ah, hindi ka gigisingin na yun. Nyari, please, gising na. Linis na, walang ganon. Ang panggising niya sa akin, walis tingting. Nakahiga ka, hatakapin ka sa binte o kaya sa puwet o kaya sa balikat. Kaya naranasan ko sa nanay ko yung hinahataw ako ng walis tingting. Pagka tapos sa magkatawan, makikita mo yung tingting nakabaon sa dali sa mga balat ko. As in nakabaon ng ganyan kalalim. Binubunot ko yon, talagang namamaga yung kamay ko. Ang nanay ko kasi Bisaya eh. Sobrang tapang nun. Hindi uubra yung ano. Nalala ko nga nung high school ako, nung nalaman niya na naninigarilyo ako. Kasi di ba siya lang naglalaban ng damit? Nung binuksan niya yung bulsa ng pantalon ko, nakita niya yung hibla ng mga sigarilyo. Alam mo ginawa nanay ko? 5 suntok sa mukha. Pero hindi ako pumapalag sa nanay ko. Umiiyak lang ako. May mga kabataan ngayon, masabihan mo lang, sagot na kagad. Masama na kagad ang magulang. Now, if you don't know how to reflect, no, every Sunday naririnig mo salita ng Diyos. No? God is using people to teach you, pero mas mataas ang pride mo, mas mahirap kang turuan. Most likely, isang araw magiging masama yung buhay. Wala pa ako nakitang tao na naging maganda buhay kasi suwail sa magulang. Tama ba? May nakita ba yung gano'n, Marian? Yung hindi tumusunod sa magulang, laging lumalaban sa magulang, tapos naging maganda yung buhay, pinagpala sila ng Diyos. Meron bang gano'n? Walang gano'n. Ang sabi ng Bible, yung mga hindi gumagalang sa magulang, maagang mamamatay. Yun ang sabi ng Bible. If you don't honor your parents, ang sabi doon, hindi naman sinasabi doon kung masama o mabuti. Ang sabi doon, i-honor mo sila, whether sila masama o mabuti. Kasi it will give you, or God will reward you a long life. Tingin ko, yung lola ni Ate Larissa niyo, 94, yung magalang sa magulang. Hindi siya umabot ng ganyang edad. Yung iba, hindi na inaabot ng ganyang edad. Di ba? Pero hindi naman lahat na namatay ng maaga is masama sa magulang. Pero patunay yun na sinasabi ng Lord, God will reward you a long life. Hindi dahil kumain ka ng pansit. Tama ba dahil pansit ako araw-araw para abot ako 200 years. Ganun. Hindi ganun. Kaya ako nung bata ako, natutunan ko yung ano, yung iniisip ko kung ano yung may kakainin pa ba kami. Kamusta kaya yung nanay ko? Kamusta kaya yung pagod niya? Kaya ang ginagawa ko noon, elementary pa lang to gusto ko pag galing nila sa trabaho, pag uwi nila may kakainin sila. Tapos ang ginagawa ng nanay ko, binibigyan ako ng reward. Binibili niya ako ng spaghetti sa labas. So, ako lang ang naging gano'n sa lahat ng magkakapatid. No, yung kapatid ko naging pasaway, tawag dito, pag uwi ng bahay, naghahanap lang ng pagkain, tapos gala uli. No? So, pag hindi tayo marunong mag-reflect sa buhay natin, ang mangyayari niyan, yung buhay natin, walang significance, walang direction. Kasi we don't know how to listen. We don't know how to obey. Alam mo problema ng mga kabataan ngayon? Susunod lang sila pag masaya. Noon kami hindi eh. Kaya naalala niyo sa mga reels, yung iba ginugulpi ng anak, yet it turns out na maganda yung buhay nila right after ng bugbugan ng mga magulang. Tama ba yun, Nay? Arda? Tama, di ba? Yung lumaki sa bugbog, minsan sila yung matino paglaki. Naranasan ko yan eh. Ako never kung, ikaw ba Danilo, lumalaban ka sa magulang? Yun, very good. May kilala ako na ano, na tawag dito na nagsuntukan sila ng tatay nila. Pero naging pastor siya. Nagsuntukan sila ng tatay. Ganun siya pumapalag sa magulang niya. No? Pag ganun ang anak, ibig sabihin, walang pagmamahal sa magulang. Kasi kahit anong sama ng magulang mo, sabi ng Lord, honor them. Kasi kahit naging masama sila, ano yan eh, hindi ka, wala ka sa mundo kung wala sila. Tama? Hindi ka isisilang sa mundo kung wala sila. Hindi ka mabubuhay sa edad mong yan kung wala kang magulang. Kaya kung hindi ka marespeto sa magulang, no? Parang baliktad lang dapat last Sunday to, di ba? Mother's Day, no? Hindi ka magalang sa magulang. Eh, pagdating ng panahon, hindi ka rin gagalangin ng anak mo.
Yun lang yan. Kaya nakakalungkot yung mga kabataan na walang reflection sa truth ng salita. Ano yung truth ng salita ng Diyos? Sabi doon, honor your parents. Not just your mother. Honor your parents. And God will reward you a long life. Ano sa'yo? Napapakinggan mo ba yun? Habang bata ka, magalang ka na. Kasi papaluin ka ng Diyos pagdating ng panahon. Pagbastos ka sa magulang. No? I don't know ba't ko naipasok to. But the reflection na pag-uusapan natin, it's your life as a Christian. Okay, balik tayo. Okay. Delayed lang, no? According to Psalms, chapter 119, verse 59 to 60. Pakibasa nga, Sai. Basta mo dali. Ganyan lang ang English din. Ay, ikaw na, JC. Tayo mo. Tayo ka. Hmm. Si Sasi naman. Tayo mo, Sai. Nahihain. Okay. Sabi niya, I have considered my way and have turned my steps to your steps. So, ibig sabihin, masinuna niya yung paraan niya at hindi siya nakinig sa panawagan o katuruan or batas ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng statute. Di ba? Hindi yung statwa, magkaiba yun, ha? Hmm. Statutes. Statutes. I will hasten and not delay to obey your commands. Dapat hindi natin binabaliwala. No? And do not delay, sabi doon. Huwag mo nang patagalin. Pag may inutos si Lord, gawin mo na, di ba? Kung may pinapaplano sa'yo si Lord this full week, gawin mo na. And sabi nga, kagabi na painggan ko yung preaching habang nag-edit ako ng video. Sabi ni Pastor Laoy, sabi niya, obedience is the key to the blessing. When you obey God, God releases the power from heaven to bless you. Galing, no? No? Sabi doon, the key to the blessing is how we obey God. So when we obey God, it releases the power of God to bless you in your daily life. Not just material, but spiritual blessing. You grow daily in the Lord. No? So, kadalasan sa tao, mas kinukonsider niya yung paraan niya kasi mas convenient. Kinukonsider niya yung mga bagay na nasa isip niya kasi minsan yung pinagagawa ni Lord mahirap. Pero tingin niya, parang may mas maganda akong idea, gagawin ko to. And sa dulo, doon nagkakaroon ng problema. Kasi whenever you do not obey God's command, sa dulo nun, there's failure. Hello? Sabi ni Lord, my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Lord sa'yo, alam niya na yung outcome. Pero ikaw hindi pa. That's why God is teaching us, instructing us, for us to understand na yung plano sa'yo ng Lord maganda sa dulo. But because you considered your own way and turn your steps into His statutes, doon nagkakaproblema yung ating buhay. That's why we don't grow in the Lord. No? Ang sabi ng Lord, di ba? Meditate on my word. Saan tayo nagme-meditate? Sa social media, sa maraming bagay. We spend our time. No? We are wasting our time doing something which is not God has told us. And yung sinabi ng Lord sa atin, yun yung mga bagay na hindi natin ginagawa. We think our ways are better than His ways. Tama ba? Kaya minsan nagkakaproblema ang tao, then magrereklamo kay Lord, ba't nangyayari sa buhay namin ito? Ba't nagagalto kami? The question is, did you listen to the Lord? Kunyari, meron diyang isang daan na huwag kang tatawid dyan sa tulay na yan, marupok, mahuhulog ka. Gusto mo, tumawid ka, nahulog ka. Then, sasabihin mo, bakit kasi naglalagay kayo ng marupok na, nilagyan na nga ng warning. But you never listen. Diba? Pinakinggan mo yung sarili mong paraan. And sabi ng Lord, diba, pagka sinusunod mo yung sarili mong paraan, sa dulo niyan, kapahamakan. Tama? So, sabi diyan, dahil ganyan ang ginawa niya, and then the second verse, sabi diyan, I will hasten and not delay to obey your commands. No? Hindi niya babaliwalain, hindi niya i-delay, susunod na siya. So, yun ang inaano sa atin ng Panginoon. Huwag natin baliwalain yung kanyang mga sinasabi sa buhay natin. And do not delay. When the Lord told you to do this, do it right away. Be a doer. Not just a listener, but a doer. No?
Obey the command of the Lord. There's power in obedience. Your life will become powerful when you start to obey God. Kahit na mahirap, kahit na inconvenient sa part mo, but you believe when the Lord say this and you do this, there is a blessing at the end of the tunnel. Hello. Tama ba? So, sasama ako sa mga ganitong kaibigan. Sabi ng Lord, wag. Kasi mapapahamak ka. Pero you choose to be there. And then nakita mo yung bahay mo, ay yung buhay mo nagkakaroon ng complication, no? Kaya nung naging Christian po ako, I start to remove myself from my old friends. Hindi na ako kaibigan ko pa rin naman sila, hindi naman nawala yun. Pero hindi na ako yung nakiki-join sa kanila. Why? Kasi it affects my lifestyle. Pagka sumama ka sa taong nag-yosi, no? Kahit hindi ka nag-yosi, isang araw matatagpuan mo yung sarili mo, naninigarilyo ka na. Pag sumama ka sa isang taong palaaway, kahit hindi ka palaaway, isang araw palaaway ka na rin. Pag sumama ka sa isang taong naglilingkod kay Lord, magugulat ka na lang isang araw naglilingkod ka na rin kay Lord. So, either way, no? Kung kanino mo i-spend yung time mo, you will become like that. And the moment I become a Christian, I started to stay in the church. I removed myself from old friends. Nagtataka sila, bakit daw galito o ganito. Dumating time na parang galit na sila sa akin kasi mula na naging Christian daw ako, hindi na ako sumasama sa kanila. And then eventually, they understand why. Your life become a testimony before your life is a threat to them. And the Lord turns your life into a testimony or turn your present situation into a testimony. Ano yung ginawa ng Lord sa'yo? Kaya nagtataka ako maraming Christian. Ang saya pa rin nila sa mga old friends nila. Pero kung hindi talaga ako naging ganun, mula naging Christian ako, I start to build my new life with the people who love God. Kasi it changes your perspective. Alam niyo ba, nasa church ako, hindi ko barkada mga kasilad ko. Ang barkada ko sa church dati, yung mga leader na may edad na. At natatawa ako kasi habang kakwentuhan ko sila, nag-i-increase yung wisdom mo. Hindi, kumbaga, yung 18 years old ako, hindi 18 years old yung mindset ko. Diba? Alam ni Pastor yan, ang barkada ko sila Kuya Moody. Oo. Yung ba iba? Sila Ate Dang. Diba? Hindi, totoo. Alam nyo, sa totoo lang, never ako nagbarkada sa church ng kasing edad ko. Ay, hindi naman businessman yun eh. Yung mga nasa business. Hindi, sa totoo lang, hindi, pero huwag ka matawa kasi alam mo bakit. Doon nagsimula na mag-isip ka ng different. Hindi ka yung parang lagi naglalaro sa church, yung parang lahat biro sa'yo. Hindi ganun eh. I start to think differently. Kaya nung time na tawag dito, na kasama ko sila, maaga rin ako nag-start sa business. Kasi, ano ba naman to? Dahil ng bahin. Na, pagbabahin ka, tatakpang may kaya kami panyo. So, tignan nyo kung sino yung kaibigan nyo, ganun ang mindset. If you start making friends with older people, who is godly people, makikita mo yung sarili mo, iba ka mag-isip compared to the other young people. Na-adapt mo yung yung character nila, no? Nalala ko si Pastor Chris Castillo. Yung The Essence of Life, sabi niya sa akin, Noy, sabi niya, hindi mo kailangan mag-Bible school, mastery mo lang tong libro na to. You will learn a lot. Ganun, nung panahon na yun, ang dami ko nakakausap. They talk about books, they talk about Charles Spurgeon, they talk about Paul Tillich, no, mga sikat na theologian. Natututo ako sa kanila at the age of 16, 17, 18. Na yung mga kasama namin, puro tawanan lang, kaya sa loob ng church. But when you do understand who God is in your life, God will bring you all, dadaling ka niya sa mga tao na makakatulong sa'yo. And you will think differently compared to the normal people or normal Christians sa loob ng church. Kaya siguro sa reason yung ba't ako naging pastor ngayon. And dati, nung mga youth kami, I don't know, sa inyo ngayon si Pastor Bimbo, sila Pastor Gideon, halos karamihan ng sila Pastor Tony, sila Pastor Mike, magkakasama kami sa church. We desire to become a pastor. Lahat.
Walang nagde-desire maging businessman, lahat gusto maglingkod kay Lord. Ang mother church natin dati is a sending pastor church. Pero ngayon, mga Kristiyano, they don't really care serving them. What they care is make them happy. Diba? Alam niyo ba noon, uh, we never listen to any secular song. Parang dati pag nakinig ka ng secular song, krimen eh. Siguro kaya naprotektahan yung heart ng maraming Christian during that time is the belief. No, listening to secular song will drive you away from God. Actually, naita ko nga ngayon, mostly Christian, they don't really listen to Christian music. They listen to secular music. And remember, music is the big influence ng tao sa kanilang pamumuhay. Especially sa mga in love. When they hear songs, it affects them. Pero pag nakinig kayo ng mga Christian music, binabago ng music yung kaisipan. Naalala ko dati may nakikinig ng isang secular na rock music. Tapos pumatay siya ng tao. Sabi niya, yung song ang nag-drive sa kanya. Na-stimulate yung kanyang nararamdaman. Eh, psychopath siya. Mas lalong nag-urge. So, pumatay siya ng tao because of the influence of the music. So, music is a big influence in our life. Especially the one who sings, kung ano pamumuhay nila. Kung yung pinapakinggan mo, ngayon, narinig ko, maraming sikat na singer ngayon, they worship Satan. And their music, merong power to influence you. Hello. Kaya nga sinasend ko yun sa GC. Why? Kasi I need you to understand. Pansinin nyo, kayo naman makapagsabi, pag nandun kayo sa bahay nyo, kanino yung pinapakinggan? Kay Lord ba? O hindi? Pag nakikinig kayo ng secular, binabago yung atmosphere ng heart mo. Tama? Kaya, lagi kong ina-advise sa inyo makinig kayo ng papuri. Huwag lang lagi elevation worship. Pakinggan yung music. Diba? Ano yung kinakanta niya dati? One of my favorite yung kinakanta nila Justin, yung ang bako-bakong landas, di ba? Inuwid na naman. Patunayan mo, ikaw ngayon iligtas. So, doon pa lang sa song nakikita mo, there's a testimony. No? Doon sa nagsulat ng kanta. Di ba? Ano na yung ang aking buhay ay binago niya. Wala na. Di ba? If you listen to their song, hindi lang basta siya ginawa. There's a Holy Spirit o Spirit-filled person who wrote the song. Kaya makikita mo, yung mga kanta ngayon ng mga elevation worship, pampasaya na lang. Pero hindi mo makita yung tinatawag na pagkalaw ng banal na spirito when you sing that song. It changes your heart. Hello. Aling song sa inyo yung pag kinakanta mo, binabasag yung puso mo. Wala nang ganun ngayon eh. Naalala ko dati, when we worship to the Lord, talagang maraming umiiyak na kabataan while singing. Pero ngayon wala ka na makikita. Makanta lang. So, we need to be careful kasi pag hindi tayo nag-reflect sa sarili natin, sabi nila, ours is proud. Maraming tao sa church, they believe they are saved. They are saved. Pero the truth is they are not. It's just a intellectual belief. Kaya sabi niya, maraming simbahan, even Christian, will go to hell because they believe on something na dapat lumalalim ka pero parang okay na sa'yo yung ganyan na lang. You never grow as a Christian. Tingnan natin to, no? Dito wala ako sa verse eh. Yan. 2 Corinthians 13:5. Sabi diyan, examine yourself to see whether you are in the faith. So, ibig sabihin, kailangan mo pala talagang alamin, nasa faith ba ako? Ano ba ginagawa ng buhay ko? Sabi diyan, test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test? So, malalaman mo lang pala na si Lord nasa buhay mo if you examine yourself. And then, if you fail the test, ibig sabihin, Christ does not live in you. Minsan, iniisip mo lang nasa iyo pero wala pala talaga. That's why your action is different from the other Christian. Your aggressiveness is different from the other Christian. Tingnan nyo, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Di ba? Minsan, tinetest na tayo ni Lord, hindi na nga tayo tinetest sa sarili natin.
Ano yung test yourself? Minsan may mga pagkakataon na kailangan mong maglingkod kay Lord pero mas pinipili mong hindi. Mas pinipili mong wag. Tama? Sabi diyan, uh, unless of course you fail the test. Unless of course. Sana, I pray sana nandito lahat para nakita nila itong verse na to. Pero babalikan natin yan. So, reflect helps us align our lives with God's truth. Na pag nagre-reflect ka, ibinabalik ka ng Diyos doon sa kanyang kalooban. Ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo. That's why reflection is one of the things that help us align with God's truth in our life. No? Yan. Tagal ah. Okay. Why reflect, no? Ano bang importance ng reflect, no? Tingin nyo, bakit kailangan natin mag-reflect? Para ano? Para makita natin yung dapat nating baguhin, no? God wants us to think about our ways. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Ano ba yung mga bagay na inuubos mo yung oras mo? And then, tanongin mo sarili mo, ito bang ginagawa mo ngayon ay pinagagawa sa iyo ng Diyos o gusto mo lang gawin sa buhay mo kasi masaya ka? Kasi nag-enjoy ka. Hindi lahat ng masaya galing kay Lord. Ang itatanda yan, ha? Hindi porket masaya ka ngayon o na-enjoy mo yung ginagawa mo, it doesn't mean it comes from the Lord. No? Minsan ngayon, maraming enjoyment natin galing kay Satan eh. Kasi gusto niya malayo tayo sa Lord. So, God wants us to think about our ways. No? Baka itong ginagawa natin, hindi na tayo nagbibigay ng glory kay Lord. And the way we do it, no? Ito pa yung nagiging way para malayo tayo kay Lord. Para yung heart natin unti-unti bumaba at yung pakiramdam natin o yung ating pagmamahal sa Lord, lalo siyang numinipis. No? Kaya takot na mag-devotion, ayaw na mag-pray, ayaw na umatin ng gawain. Why? Because you're doing your own, ano tawag ito? Your own ways. Your own, tawag dito, plan. No? Ginagawa mo, ito plano mo sa buhay. Tinanong mo ba, Lord, ito ba plano mo? Yung plano ko, ito ba yung plano mo sa akin? Minsan nagpaplano lang tayo. We decide based on our emotion. We don't decide based on what God's word is telling us about. Di ba? Sabi ng Lord, di ba? Trust in the Lord in all your ways, acknowledge Him. Minsan pag nagtiwala ka kay Lord, sabi ng Lord, huwag ka pumunta dyan. Pero dahil gusto mo yun, gagawin mo pa rin. Doon marami nagpipil, no? Ngayari, for example, yung ibang kabataan natin dito, no? Sabi nila, huwag kang magrelasyon sa unbeliever. Eh, masaya sila doon, nag-enjoy sila eh. So they do their own ways. Ano naging result? You are separating yourself from the Lord. Kasi kung yan ay will ni Lord, it will bring you closer to the Lord. Tama ba? Pag will ni Lord ang nangyayari sa buhay mo, it will bring you more closer to God. It will help you grow into maturity in faith. Yun ang will ni Lord. Kasi pag hindi yan will ni Lord, lalong babagsak yung spiritual life. Mapapansin mo, ano ka na sa commitment, di ba? Hindi ka na seryoso, wala ka ng planning, wala ka ng goal. No? Nagiging unproductive ka na. Hindi yun ang paraan ng Diyos. No? Hindi yun ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, maging malago ka, no? Maging malalim ka, at maging matagumpay ka sa pamumuhay mo bilang isang lingkod ng Diyos. Hello? Ano yung goal natin? We need to win people for the Lord. Not just winning, but discipling them to become more like Christ. Yun dapat yung paraan na ginagawa natin. So, check if we're truly living for Him. Pag hindi ko talaga kasi amoy. Namin niya ba? Malaklak ba yan? Parang mapanghiyan dating yun, no? Yun yun, tignan nyo daw, kung talagang ikaw ay namumuhay para sa Kanya, baka akala mo lang na namumuhay ka. Kasi minsan, dapat merong evidence of your life, no? Merong ebidensya na ikaw lumalakad ka kay Kristo. And then, alam nyo ba, ang isang tao na hindi lumalakad kay Lord or pretending na lumalakad kay Lord, makikita mo yung kanilang reaction to the Word of God. Wala silang tinatawag na amazement. Ako, whenever I read the Word of God, and even, ano yan, very familiar verses, pag nabasa mo to, iba yung dating sa'yo. Why?
Kasi open yung heart mo for the Lord eh. Pero the people who are pretending, they are smiling but they are resisting the Word of God. No? Nakatingin sila sa Word of God, pero nakasmile, pero inside their heart, they are resisting. Kasi yung tao, nalala ko nung nakikinig ako dati, gusto ko nasa harap ako. And whenever I hear the Word of God, excited ako maisulat yun sa book. And then after ko maisulat yun, pagdating ng mga prayer meeting namin, then, oh, kunyari, for example, sa prayer meeting kasi walang pastor yan eh. Normally, Saturday lang. So kami nag-ooperate ng prayer meeting, excited ako to share kung ano yung natutunan ko nung Sunday. Which is hindi nangyayari ngayon sa church natin. Kaya tinanong ko, basta yung preaching ng Sunday? Ano ba yun? Wala na maalala. Nakakalungkot, di ba? Wala maalala eh. Why? Kasi hindi naman talaga nag-stuck sa heart mo. Kasi nag-stuck sa heart mo yan, it will be reminded every day. Di ba? Ang sabi ng Lord, isulat mo daw sa tablet of stone on your heart. Di ba? Make it a garland on your neck, sabi nila. Ganun dapat natin tinitreasure ang Word of God. What to reflect on? Number 2. No? God's Word. Kailangan natin mag-reflect sa salita ng Lord. No? Kayo po ba yung nagbabasa ng Bible? Maria, kamusta devotion? Patay-patay. Derish. Patay-patay. Danilo, nag-devotion ka ba? Hindi kasi sinasamahan kay Justin, no? Bakit hindi kasi nag-devotion? Di ba? So, dito natin unang i-reflect yung sarili natin sa salita ng Diyos. Kasi wala tayong ibang pwedeng pagbasihan ng ating pamumuhay kundi salita ng Diyos. Ito yung standard. Ito yung ating map. Ito yung ating instruction for our life, how to live, with honoring God. And then, your day, no? Choices and relationship. Paano mo nire-reflect yung buong isang araw? May nagawa ba ako kay Lord? Naubos yung isang araw, matutulog na ako. Ano kaya ginawa ko kay Lord? Facebook ako maghapon eh. Nag-YouTube ako. Saka nag-TikTok. No? Ano yung mga choices mo? Choices ko manood ng FB, ng Reels. Choice ko manood sa TikTok. Choice ko matulog. Choice kong wala lang gawin, no? Mag-enjoy. And how is your relationship with the Lord? If you reflect on relationship with the Lord, healthy ba yung relationship mo kay Lord? Kasi if healthy, it will reflect on your daily life. If it's not healthy, definitely you will ignore God. No? Hindi siya pumasagi sa isip mo. Malala mo lang si Lord pag Sunday. Pag Sunday lang si Lord. Pero yung Monday to Saturday mo wala. Hindi siya included. So you need to reflect on your relationship, your choices, your daily routine. Dapat si Lord included. No? Ito si Lord, saka ka lang papasok. Hindi yung, ito ka, Lord, dito ka sa pinakagitna ka muna. Hindi gano'n. No? So it reflects on your behavior. It reflects the way you talk. Galito yan eh. Pag ikaw ay malapit kay Lord, whenever you speak to someone, you always speak about the Lord. Pero kung nakausap mo siya, alam mo ba, wala. Kilala mo ba si ano? Grabe. Ganun pala yung buhay nun. Yun ang magiging laman ng kwentuhan niya. Ibang buhay. No? You talk about life of the other people and the negativity of their life. No? Nangyayari naman talaga yan. No? Hindi naman lahat ng pinag-uusapan is chismis. Pero dapat, habang nagsasalita kang gano'n, laging kaakibat yung salita ng Diyos. Pero alam mo maganda nung sinasabi ng Bible dyan. Yung mga tipong gano'n. Have you ever noticed yourself doing that? Yung pag mag-uusap si Maria, si Larisha, kwentuhan sila. Mamaya, alam mo, yung devotion ko kagabi, grabe ang ganda. Ngayon ko lang naintindihan, ganito pala yung pinagagawa ng Lord sa akin. Pumapasok yung mga ganun. And that is your relationship with the Lord. Kasi pagka masaya ang relationship mo kay Lord, you will always talk about God. You will always tell people about Jesus. Tama? Mahalaga ba sa'yo, Mariel, ang iyong studies? Ito na obserbahan ko, no? Nung magkakatabi kayo, alam mo nga, puro school activity pinag-uusapan niyo. Ang nakaraan, nag-observe lang ako, pinapakinggan ko lang kayo. Inaantay ko, Sunday sa Sunday yun, inaantay ko, pag-usapan niyo si Lord. Wala talaga. Puro school activity. Ako, ganito, ganyan. Ang dami namin ganito. Wala masama doon.
Pero it reflects na nandun yung focus mo. Malaki na. Ha? So, patunay na pagka hindi ayos ang relationship mo kay Lord, you will never talk about God anywhere. Have you ever tried, no, kausapin ni Liris yung mga kaibigan niya? Alam mo, tagal tayo magkaibigan, pero gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka ng Diyos. Have you ever tried that? No? Hindi mo kaya, no, kay, parang kaibigan mo, oh, mahal ka ni Lord. Konti lang tayo dito, mas marami sila sa atin, pero nasa tamang lugar ka. That's the difference. No? Why? Because we are concerned in your change. We are not concerned sa presence mo lang kasi umaating ka sa amin, okay na yun. No. Ako, bilang pastor mo, gusto ko makita na may magbago sa buhay. And hindi lang yun, no? Gusto ko makita na isang araw, meron kang mga taong hinahawakan kasi ikaw yung kanilang tinitingnan na. Alam mo yung buhay ni Kuya Danilo, ang laking impact sa akin yan. Kasi nung nakilala ko siya, ang dami na bago sa akin. Tapos nagtiyaga siya sa akin, kahit ganito ugali ko, kahit tatamad-tamad ako minsan, si Kuya Danilo, nandyan siya lagi para turuan ako. Ayaw mo ba ng ganun? Na isang araw titingalain ka as leader na yung buhay mo may significance sa ibang buhay. No? Naging impluensya ka. Alam niyo yung pastor na nawala, nasira siya hanggang sa nag-backslide na siya. Sabi ko doon sa pamilya nila, sabi ko, hindi man nagtuloy yung tatay mo, sabi ko doon, ikausap ko yung anak eh. Yung anak mo eh, graduate na rin ng college. Sabi ko sa kanya, sana may magtuloy sa inyo na isa. Sabi ko, hindi dahil nawala yung tatay niya, ibig sabihin, hindi nagkaroon ng significance yung buhay niya. Actually, marami sa ginagawa ko ngayon, influence ng tatay. Sabi ko, yung tatay niyo, yung laging umaalalay sa akin, yung tatay niyo, yung lagi kong kasama, yung tatay niyo, yung nag-welcome sa akin sa bahay niyo during my youth days. And syempre, masakit sa akin na makita ko siya na wala na sa Panginoon. And even ganun man yung nangyari, gusto ko isa sa inyo. Alam mo yung bunso niyang anak, nakikinig sa akin ng sobra. Si Junjun, yung may-ari ng restaurant doon sa Urdaneta, ay, sa Binalonan, yung The Rocks, na tinitingnan ko yung ano niya. Kasi dumating sila sa point na naging magulo buhay nila. Sabi nung kapatid nung pastor na yon, sabi niya sa akin, bro, yung kasama ko sa SM, nalungkot ako yung mga pamangkin ko na anak ng pastor, nagiinuman na sila. Na supposedly dapat naglilingkod kay Lord. Nung narinig ko yun, naiyak ako eh, kasi parang family sila sa akin. Tapos ngayon bumalik kay Lord, lahat sila family. No? Yung panganay na anak nila, na may asawa at anak na rin, inaanak ko, lahat sila naglilingkod kay Lord. Kaya sabi ko sa bunso, isa sa inyo ang magtuloy ng ministeryo ng tatay niyo. Sabi ko, maganda na yan. Kasi naranasan mo maging masama. Naging troublemaker eh. At kasi bumalik ka kay Lord, meron kang testimony talaga. Diba? So your day, your choices, your relationship. Kunyari, may gawain ngayon. Anong choice mo? Si Lord o yung gusto mong gawin? Diba? Minsan, dinadala ka talaga ng Lord sa pagpili. Bakit? Gusto makita ni Lord kung gaano siya kalalim. No? Anong gaano siya, ka-importante sa buhay mo. Minsan, sinasadya ng Lord yun, ipapipiliin kayo sa isang bagay. Kasi gusto makita ng Lord kung, tawag dito, kung gaano siya kahalaga sa buhay. Pero minsan, iba yung nakikita natin. Okay, balikan ko tong kwento na to ha. Alam ko narinig nyo na to. Pero for the sake of the data, kukwento ko. Meron isang, tawag dito, prinsesa na nagkaroon siya ng boyfriend na hindi prinsipe. Pero mahal na mahal ng babae. Ngayon, ang ginawa ng hari, makinig ka Danilo para sa itong kwento na to. Ginawa ng hari, itong boyfriend niya, ikinulong. Kinulong ng 2 linggo. Walang pagkain, tubig lang. So ngayon, after ng 2 linggo, halos hinang-hinaan na kasi 2 linggo walang pagkain, puro tubig lang. Halos hindi na makalakad. Ngayon, sa kabilang side, sa right side, andito yung prinsesa nakatayo. Tapos sa kabilang side naman, sa left side, andito yung lamesang punong-puno ng pagkain. Sabi niya, sabi ng hari, mamili ka. Yung anak ko
o yung pagkain. Pero hindi pwedeng dalawa. Siyempre kung ikaw ay gutom, 'di ba? Yung emotion, yung physical emotion mo, sa yung physical need mo nakatingin na dun sa pagkain kasi kailangan mo mag-gain ng strength. Ngayon 'pag pinili niya yung girl, mamamatay siya. So parang zero. So sabi niya, siguro sa isip niya, kunin ko na yung pagkain, then eventually ligawan ko na lang ulit. So to make the long story short, pinili niya yung pagkain kaysa dun sa bakit kung lumang story nito, imagine niyo how the Lord put you in the test. Pinili niya yung pagkain. Ngayon sabi ng hari, sige, kumain ka na. Tumalon siya sa pagkain, kinain niya na, may patay gutom na talagang gutom na. Nilaklak na lahat ng pagkain. Nung busog na siya, nakaregain na siya ng strength, nilapitan siya ng hari. At least alam ko na hindi mo mahal yung anak ko. Mas mahal mo yung buhay. Pero sabi ng hari, pero meron kang hindi naintindihan. Nung pinili mo yung anak ko, kasama yung pagkain. Sino yung anak doon? That is the Lord. Kasi minsan, nanglalaban yung kung ano yung emotional needs natin, ating physical needs, over our God. But we forgot that God is the source of everything. Pag pinili mo si Lord, sabi ni Lord, di ba? And all these things shall be added unto you. Nakita niya idea? Whenever we choose Jesus, we have everything. Kaya your choices, no? Your day should be spent in God. And then the relationship grow. You build the relationship with the Lord. Na mahal kita, Lord, kahit wala akong kinakain. Mahal kita, Lord, kahit wala akong pera, unahin pa rin kita. Kahit anong mangyari. Ikaw pa rin. Kasi naniniwala tayo, patadaanin ka ng Lord sa maraming bagay. Naalala ko yung sinabi ni R.C. Sproul. Sabi niya, huwag kang matakot. Kasi ligtas ka pagkasama mo ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka dadaan sa bagyo. But remember this, you are in the ark, in the midst of the raging storm. Naisip niyo ba yun? Yung nasa loob ka ng isang barko, sobrang lakas ng alon, sobrang lakas ng hangin, but you are still safe because you are inside the ark. Tama? So, nung napainggan ko yun, ano? Di ba pag bumabagyo, kahit ang lalakas na ng ulan, kumikidlat na, basta nasa loob ka ng bahay, you are safe. And that is Jesus in your life. No, hindi ka pwedeng mangamba. No? Mahirap yung nasa labas ka, tapos bumabagyo mo, matakot ka talaga. Pero yung nasa loob ka ng bahay, bumabagyo. Naalala ko yung kwento dyan, no? Merong mag-ina na bumabagyo ng todo, tapos takot na takot sila kasi wala ng kuryente. Ngayon, nasa taas sila ng bahay. Sabi ng nanay, "Nak, manalangin tayo." Tapos habang bumabagyo, lakas, takot na takot na sila, sobra, sisira na yung bahay nila. Sabi ng nanay niya, "Manalangin tayo, kunin mo yung Diyos-Diyosan natin." So tumakbo yung bata pababa, kinuha niya yung Diyos-Diyosan doon sa altar nila. Dahil madilim, nakuha niya yung maliit. Tumakbo siya pataas, sabi niya, "Nay, ito na yung Diyos-Diyosan natin." Sabi ng nanay niya, "Pambira ka, balik niya doon, bata pa yan, wala pa yung isip ko din may mas malaki." Kasi yung sila pa yung nagliligtas sa Diyos nila. Nakuha niyo yung point. But we, no, na nasa loob tayo ng ark, we are safe in the Lord. So God's word, your day, choices, and your relationship, and your spiritual growth. Kamusta ang paglago niyo spiritual? Ako like ko tinatanong to sa mga leaders ngayon. Kasi if you are growing spiritually, there's always a result of fruits sa buhay mo. If wala kang ginawa the whole 1 week for the Lord, then better reflect on, am I really a follower of Christ? Am I really a disciple of Jesus? Sabi ni Lord, my sheep knows my voice and they follow it. When the Lord speaks to you and you don't obey, which means He is not your shepherd. You belong to the other shepherd. Mahirap ang shepherd mo si Satan. Diba? But Jesus is the good shepherd.
How to reflect. Number 3. Sulat nyo. How to reflect. Yan. Ito ako kay Danila, susulat eh. No? Pray. Yung ano gagawin? Manalangin. No? Ito yung panalangin. Lord, show me areas I need to change. Kasi minsan, bulag tayo sa sarili nating pagkatao. And sometimes when someone is telling us to correct our life, we don't listen. Tama? Eh, makakorek ka, kala mo, mas magaling ka sa akin. Ganun lagi reaction eh. Actually, that's the reaction of someone who is blind to the truth. Yung laging galit pag kinokorek. Lagi na lang may pangsaga. No? Lagi na lang may paliwanag. No? Alam mo, tataong kinokorek, hindi yan nagsasalita pabalik. Nakikinig yan kasi gusto niya may mabago sa kanya. No? Kunyari, for example, si Larissa may tae sa mukha. Oh, sabi ko, Larissa, may tae ka sa mukha. Ay, hindi, ano lang, tansik, putik lang yan. Hindi, naamoy ko. Hindi, akala mo lang yun. Yung pag ganun ka, you're not willing to accept kung ano yung meron ka. So, you ask God to show you what areas you need to change. Pag hindi mo tinanong yan kay Lord, how will God change you? If you don't ask Him and you are not transparently, no, kay Lord, at sabihin mo sa kanya, Lord, alam ko may mali sa akin. Gusto ko pakita mo para mabago ko. Para maitama ko yung buhay ko. Tulungan mo ako magbago. If you have that kind of prayer and you allow God to control your life, then He is the Lord of your life. Kasi pag Lord mo siya, siya nasusunod, hindi ikaw. Pag sinabi ni Lord, ayusin mo to, baguhin mo to, alisin mo yan, then do it. And this is our prayer. No? Lord, show me those areas I need to change. No? I need to change. No? Those areas that pulling me down. No? Those areas that make me stand stagnant in my Christian walk. Show me those areas that I need to remove, I need to change, and I need to replace it with good attitude and character. Oh, tulad nyo to. Conviction. Alam mo yung word na convict with the Holy Spirit? Pag hindi ka daw kinukonvict ng Holy Spirit, ibig sabihin the Holy Spirit doesn't speak to you. Yung pag may ginagawa ka isang bagay and then nararamdaman mo it's not from the Lord, then God and the Holy Spirit, no? The Holy Spirit is convicting you to stop what you are doing. Then, the last one is meditate. Let God's words sink in. Dito tayo mag-uusap, no? Every Sunday, umuwi kayo, pero nakikita ko hindi nagsisink in yung Word of God. Pag tinanong ko kayo, after ng ilang araw, hindi nyo na maalala kung ano yung pinag-usapan. And I pray this one will reflect in you and will sink in to your heart and mind. Tama ba? O Mariel, Teresa, Justin. After a few days, tatanong kayo dyan. Let's see, now, without looking at your notes, sino nakakaalala niyan? Diba? 4. What if I don't reflect? Ito yung maganda. Paano pag hindi ako nakinig ngayon, no? Hindi ako nag-reflect, hindi ako nag-evaluate, no? Wala lang. Hindi ko naman masyadong pinapansin yung mga ganyan. Basta ako masaya ako sa pamumuhay ko. Basta ako maglalaro lang ako ng games sa phone. Maglalaro lang ako ng games sa laptop. No? Magsa-social media lang ako. Masaya yun eh. Why should I reflect? Why should I listen? Why should I evaluate? No? Ito yung mangyayari. No? Miss God's guidance. When the Lord is guiding you and you don't reflect, you don't listen to the Word of God, and the Word of God doesn't sink in your heart, then you will miss God's guidance. His instruction. Pag hindi mo alam ang instruction, hindi mo alam kung paano patatakbuhin ang buhay mo. Ayan isang bagay na mawawala sa'yo. If you don't reflect today, hindi nyo pinakinggan tong pag-aaral natin, itong mensahe ng Diyos, you will miss God's guidance or instructions.
Number two, drift from His path. Unti-unti ka nang lalayo sa Diyos. Unti-unti kang sumasama sa maling barkada. Unti-unti kang mapupunta sa lugar na kung saan na ayaw na mangyari ng Diyos, pero napupunta ka na doon dahan-dahan because you drift from His path. Unti-unti kang napapalayo. Yan. Pag hindi ka nag-reflect, that's what going to happen. No? And let us apply this one. No? Set aside time today to reflect. Nantok na ba kayo para kay Lord? Buyat kayo, no? Buyat pa more. No? Tagal ko, no? Set aside time today to reflect. Hindi naman nag-gets kaya kuminto ako. Set time. Reflect kayo. Ayan nyo. How do you really understand the Word of God? How do you really reflect on it? What did God teach me? May tinuturo ba si Lord sa'yo? Meron bang mensahe ang Diyos sa buhay mo ngayon? Are you really listening to God's Word? No? Kasi if you are listening to God's Word, then reflection is one thing that you need to do right now. Ano ba yung mensahe ng Lord? Ano ba yung pinagagawa ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Ano yung mga bagay na tawag dito magbibigay ng papuri sa Diyos? Where do I need to change? Saan ako dapat magbago? Ano niyo ba kung saan ko nakikita if you are interested to the Lord? If you are interested to His Word, the way you sit. No? Ang isang taong nakikinig, iba ang posisyon ng kanyang pagpupo. That's science. No? Pagka tinatamad ka sa Word of God, means yung reaction mo towards towards God's Word, it will reflect on your physical action. What to remember after attending FCC Church? Like a mirror, reflection show us the real us. Let God adjust you today. No? Ang sabi niyan, like a mirror, reflection show us the real us. So yung mga nag-skincare dyan, when you see yourself in the mirror, you'll see the difference. The moment you apply those skincare sa mukha mo, nakikita mo nag-radiant ka ba? Nagkakaroon ba ng clearing yung skin mo, di ba? Gumagamit ng BC dyan, sunscreen, ano ba? Biptalo, ano ba? Collagen, no? Chinchansu, ano ba nun? Panahon pa yun, anay Aida yun, no? Chinchansu. May nakita ko sa reels siya, naglagay sa mukha, hindi pala natatanggal. So like a mirror, reflect shows us the real us. No? And let God change you today. Not just adjust, but change you today. So pag nag-reflect ka, makikita mo kung ano yung mali. Ano yung mga bagay na na-improve sa'yo at yung mga bagay na dapat mong ayusin sa buhay. Unang-una yung puso. Pangalawa, yung iyong paniniwala. Tandaan nyo, kung ano yung tumatakbo sa isip mo, that would be your action. And your action will result into your daily lifestyle. So kung tumatakbo sa isip mo kung ano-ano lang, then yun ang gagawin mo everyday. At kung yun ang ginagawa mo everyday, yun ka ngayon. That's who you are. If God is in your mind and heart, then the action will be different from someone who doesn't know God. Tama? And your lifestyle is also different. The light of Christ seen on your life. Sabi ng Bible na be the salt of this earth. Ang asin nagpapalasa. It affects the surroundings. Ang asin, it preserves. No? Nalala ko, ang asin pala napaka-importante noong unang panahon. Mas importante pa siya sa pera. Dahil hindi pa masyadong ano ang pera noon,
Pagka nagnakaw ka ng asin, ang ang tawag do'n, ang 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 penalty sa'yo ay death. Asin lang 'yun, death. Kasi ginagamit niya ang asin sa maraming bagay, especially sa preservation ng pagkain dahil wala namang refrigerator during that time. So, ang asin ay very important. That's why in-illustrate yan ni Lord sa Bible. Akala natin kasi ngayon ang asin parang normal na lang. Pero before, ang laki ng value ng asin. Kaya pag nahuli yan ka nagnakaw, sino magnanakaw ng asin? Tanongin ko sa inyo, sino magnanakaw? Wala. Pero before, ba't ninakaw? Kasi yun ang pinaka-importante ng panahon nila. So, ibig sabihin, we are important in this world. Sabi ng Panginoon, di ba, yung mga hindi nakakilala sa Kanya will be perished. Ngayon, para hindi mag-perish, they need a salt to preserve it. And we are the salt of this world to preserve the people from perishing. Hello? Tindihan niyo ba? No? Theology na nga yan eh. Di ba? Some people doesn't understand. Alam mo, maraming preacher, dinadaan na lang sa mga sigaw. Lord, hallelujah. Pero minsan walang significance yung mga pinagsasabi. No? May nakilala kami pastor dati yung ano, yung pag nagsalita siya ng isang word, kaya ang sabi ng Diyos, sabi hihigop. Yan galing na pastor. So lahat ng pastor ginagaya pag nagpipresent, kaya ano, hindi, nung tinanong sila ba't siya humihigop, yung pala nahuhulog yung pustiso. Eh, yung mga gumagaya, hindi naman nila alam. Basta nakikihigop din, di ba? Buti na lang, hindi ganun sa atin, bro. No? Hindi nahuhulog. Kahit kagalan ka, hindi mahuhulog yun. Diba? Natuwa nga ako, yung pustiso ko, ano, parang may sariling laki, no? Alam mo, pustiso ipin ko. Wala na akong ipin, like, pag binunot yung buo, lahat. Tapos baba, hindi, joke lang. Okay, ito na yung last, no? O, kaya, in-specified ko na sa inyo, FCC Church, no? Reflect, show us, the real us. Tama? Eh, sumusupo mo. Tinitignan kita eh. Kagaya ka ni Danilo. Diba? Siyempre, Kuya Justin should be Kuya Justin. Diba? Youth President. Dapat ang ano, hindi Bongbong Marcos ang dating. Huwag ano. May flood control tayo kahapon. Dapat ginawa mo lang pala. No? Nag-flood dito kahapon. Alam niyo pagka, if you are delaying, uh, if you don't really pay attention to God's word, you will be led to some place na hindi, in-expect mo okay pero hindi. Nakita niyo ba yung real na nag-outing yung mga kabataan sa isang ilog batis? Pagdating nila walang tubig. Nakita niyan? Nakaganon pa yung isa dalang pag, huwag gagawin natin. Wala talaga tuyo. Sabi ng comment, nag-water break daw yung tubig. Hindi nasama sa GC. Di ba? Ang sakit nun, di ba? Yung prepared kayo, saya-saya nyo, pagdating nyo, walang tubig. Di ba? Lalo kung si Sasi sa JC kasama mo doon, iyak yan, sigurado. May ilig sa swimming yan. Di ba? So, something that you need to understand and study first. Di ba? Di ba? Sabi nga doon, yung tubig daw ang drawing. Hindi nagpakita. Di ba? Hindi daw kasi inad sa GC. Kaya hindi daw na-inform. Alam mo, nakita ko yung ilog. Hindi, nakita naman ng bati sa puro bato. Tapos ang taas ng tinutugtungan nila. Parang ganito kalaki yung nawalang part. Tapos buo. Makikita mo sana kung may mga tubig-tubig pa sa dulo. Tuyo talaga, as in tuyo. O, hapon pa. Ang tindi ng frustration mo doon, no? Gastos, arkila, pagkain. Anong gagawin? Tumalong ka sa bato? Na nakaschedule daw siya umaga lang. Wala sa schedule ng hapon. Diba? Imagine, no? Nagtatawa na lang tayo, but this is something that you need to do. You need to reflect. No? You need to examine yourself. Sabi ng mga, pagbalikan natin yung first verse. Ang hirap magkaroon, no? Delayed. Eh. Ano ba yan sa battery? Oh, sige ha. At Danilo, nag-take note ka ba? Magkukwis tayo ha, after 2 days. Ha? Hindi tayo magkita-kita tayo dito. Hindi, mag-mentoring tayo. Ang mentoring natin ngayon, iibay natin oras kasi available naman kay lahat. Eh. May kukwis tayo, magaling sa sasa eh. Okay, kabili ako.
Ito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Baka kala mo lang Kristyano ka, hindi ka pala Kristyano. Diba? Do you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. So talagang we need to test. Diba? Kala ko Christian ako, pang susunog dito. Yun yung mahirap. Diba? Meron ako mga dinownload na videos about hell. Saka ko na play dito. Alam niyo, pinapakinggan ko, grabe nakakatakot. Kasi people doesn't understand na they will be there forever. And yet they don't know. Imagine mo, no? Kung ito nga lang, nahihirapan na tayo sa init ng panahon. Init na pala ng panahon yan, di ba? Init ng apoy yan. Di ba? Ang ganda ng explanation niya. Nakita ko na-amaze ako eh. Yung tipong, you are far away from cold, you are far away from water. Ibig sabihin, kaya nagngingit-ngit daw yung mga ngipin kasi hindi mo na mararanasan yung lamig ng tubig sa bibig mo, sa katawan mo, or yung even lamig ng panahon. You will be tortured forever. Ako inisip ko yan eh, what if hindi mo kilala si Lord? And then napunta ka nga talaga doon. And then sabi ng Lord, pag nandun ka na, wala nang alisan. Wala nang, kaya dito pa lang sa mundo, nakirinig natin yung salita ng Diyos kasi ayon ng Lord, mapunta tayo doon. Kaya if you don't reflect to yourselves and you don't know that you are in the faith, then you will go there directly. Totoo yan. So, in-explain na sa atin ng Bible. Kaya nga may Bible, hindi mo nakita, yan ay warning ng Diyos sa atin. No? Kaya habang binibigyan ka pa ng Lord ng buhay, ibig sabihin, gusto ng Lord, makita mo lahat ng dapat mong makita. You need to reflect on it, no? Kasi, katulad nun, ewan ko, nakwento ko ba dito sa Ordaneta last week? Naalala mo sa Ordaneta, yung nasagasaan? Pambira. Actually, yung binangga niya yung motor, halos hindi nga nasira yung motor eh. Ang masakit, yung pagtumba niyang ganun, napahiga siya, sakto daan ng truck. Hatito. Pinakita ko lang siya yung video. Parang ito yung katawan niya. Nandun sa may lamesa natin na simento yung hopper. Yung paa niya sa kabalak na iwan dito. Yung andun. Nadala ng truck. Tapos gagraduate itong May 19 ba? Tama, 19. Anong pakiramdam mo magulang no? Nung namatay na yun? Tanong ko, sino nakaharap niya ngayon? Sabi ng Bible, after death, you will face judgment. Haharap ka sa hukom ng Diyos. Tatanungin ka, bakit kita papapasukin? Ano ba ginawa mo sa mundo? Then tignan mo nga yung pangalan niya kung nasa book of life. Yari ka pag wala. Ang sabi ng Bible, bibit-biting ka ng mga angels. Itatapon ka sa impyerno. Imagine nyo yung dagat na malalim. Palitan nyo lang ng apoy na naglalagab lang. Then pagbagsak mo, nakalubog ka sa apoy. Hindi kayo lumulutang. Nasa mismong gitna. And then sabi ng Bible, you will never die. Sabi nila, yung mga nag-preach ng hell, lagi na nanakot. Hindi kami nanakot. We are just telling you the truth. That it will happen to you when you don't listen to God's word. Kaya habang buhay ka, makinig ka na kay Lord. Huwag mo sayangin ang Panginoon. Di ba? Running out of time, di ba? Huwag mo isipin na lagi ka meron ka pang spare time. Mamaya, hindi ka na pala mabubuhay bukas, hindi mo alam. Yung kabataan na yun na nagda-drive, walang alam yun na mamamatay sa nung oras na yun.